Ang Domeng ay umaalis na. Ngayong umaga, ika-1 ng Hunyo 2026, ang Typhoon Domeng ay nagsisimula ng lumiko patungo sa Hilaga at Hilagaang Hilaga Silangan patungo sa Southern Japan. Ang bagyo ay malamang nalalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o hapon. Ngunit bago tayo mag-relax, kailangan niyong malaman na ang mga epekto ng Domeng sa ating bansa ay hindi pa tapos. Ang pinahusay na habagat ay patuloy na nagdadala ng malakas na hangin at ulan sa malawak na bahagi ng ating arkipelago sa mga darating na araw. Magandang umaga mga kababayan. Ito ang Tropical Cyclone Bulletin numero 13 para sa Typhoon Domeng, inilabas ng Pag-asa ngayong alas 5 ng umaga nitong Lunes, ika-1 ng Hunyo 2026. Ang bulletin na ito ay may bisa para sa broadcast hanggang sa susunod na bulletin ngayong alas 11 ng umaga. At ngayong umaga, mayroon kaming isang pinakamahalagang milestone sa weather story ng Domeng. Simulan natin sa pinakabagong lokasyon at status ng Typhoon Domeng. Simula alas 4 ng umaga ngayong araw, ang sentro ng mata ng Typhoon Domeng ay tinatantya ng Pag-asa sa 655 kilometro sa silangan Hilagaang Silangan ng Itbayat, Batanes. Nakalagay sa 23.8 degrees Hilaga, 127.3 degrees Silangan. Ang bagyo ay gumagalaw patungong Hilagaang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Ang pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin ay nananatiling 130 kilometro bawat oras malapit sa sentro, na may mga gust na umabot sa 160 kilometro bawat oras. Ang sentral na presyon nito ay 970 pa. Ang malakas hanggang typhoon force winds ay umaabot ng hanggang 500 kilometro mula sa sentro ng bagyo. Ang pinakamahalagang impormasyon mula sa buletin ngayong umaga ay ito. Ang Typhoon Domeng ay malamang nang naabot ang kanyang peak intensity at inaasahang mapanatili ang kanyang lakas habang ito ay gumagalaw sa ibabaw ng Okinawa, Japan. Pagkatapos nito, ang paghinang trend ay inaasahan. Nangangahulugan ito na ang pinakamalakas na yugto ng Domeng ay malamang natapos na. At ayon sa Pag-asa, ang Domeng ay magsisimulang gumalaw patungong Hilaga ngayong umaga bago lumiko patungo sa Hilagaang Silangan patungo sa Southern Japan. Ang bagyo ay malamang nalalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o hapon. Ito ay magandang balita para sa lahat ng Pilipino. Ang Domeng ay aalis na sa ating EI. Walang wind signal na inihoist ngayong umaga. At ang direktang landfall ay hindi nangyari. Ngunit ang ating focus ngayong umaga ay hindi dapat maging complacent. Pag-usapan natin ang mga severe winds na patuloy na inaasahan sa maraming bahagi ng ating bansa sa mga darating na araw. Ngayong araw, ang pinahusay na southwest monsoon at ang periphery ng Domeng ay magdadala ng malakas hanggang buhawi na gust sa Batanes, Babuyan Islands, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Panay Island, at Negros Occidental. Para sa lahat ng mga residente ng Metro Manila, ito ay isang napaka-importanteng babala para ngayong araw. Ang malakas na hangin ay maaaring magdulot ng pinsala sa inyong mga tahanan at komunidad ngayong araw. Bukas, ika-2 ng Hunyo, ang mga lugar na makakaranas ng malakas hanggang buhawi na gusts ay ang Batanes, Babuyan Islands, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Norte, at Camarines Sur. At sa Miyerkules, ika-3 ng Hunyo, ang mga lugar ay ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Isabela, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Norte, at Camarines Sur. Pansinin ang pagdaragdag ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, at Isabela sa listahan para sa Miyerkules, nagpapakita na ang pinahusay na habagat ay patuloy na nagpapalawak ng kanyang epekto sa mas hilagang bahagi ng Luzon sa mga darating na araw. Pag-usapan natin ang kondisyon ng karagatan ngayong umaga. Ang pinakamapanganib na kondisyon ng karagatan ay nananatili sa eastern seaboard ng Batanes, kung saan ang mga alon ay umabot hanggang 3.5 metro. Para sa seaboards ng mainland Cagayan at Isabela, northern at eastern seaboards ng Babuyan Islands, at remaining seaboard ng Batanes, ang mga alon ay umabot hanggang 3.0 metro. Ang lahat ng maliliit na sasakyang dagat, kasama ang lahat ng uri ng motorbangkas, ay pinapayuhang huwag lumabas sa dagat sa ilalim ng mga kondisyong ito. Para sa northern at eastern seaboards ng Polillo Islands at Catanduanes, northeastern seaboard ng Aurora, at northern seaboards ng Camarines Norte at Camarines Sur,
ang mga alon ay umabot hanggang 2.5 metro. Para sa remaining seaboard ng Aurora, northern seaboard ng Ilocos Norte, northern at eastern seaboards ng Northern Samar, eastern seaboards ng Sorsogon at eastern Samar, seaboards ng Kalayaan Islands, at western seaboard ng Southern Palawan. Ang mga alon ay umabot hanggang 2.0 metro. Ang lahat ng mangingisda at maritime operators sa buong bansa, lalo na sa Northern Luzon kung saan ang mga alon ay umabot sa 3.5 metro, ay lubos na pinapayuhang umiwas sa paglalayag ngayong araw. Para sa heavy rainfall outlook ngayong araw, ang PAGASA ay naglabas ng Weather Advisory numero 9 para sa Southwest Monsoon ngayong alas 5 ng umaga. Ang lahat ay pinapayuhang regular na suriin ang pinakabagong advisory para sa heavy rainfall outlook sa kanilang lugar. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong umaga. Ang Typhoon Doming ay nasa katapusan na ng kanyang pakikipag-ugnayan sa ating bansa. Sa loob ng ilang oras, ang bagyo ay lalabas ng EI. Ngunit ang habagat na pinahusay ng Doming ay magpapatuloy sa mga darating na araw, nagdadala ng malakas na hangin at ulan sa malawak na bahagi ng Luzon mula ngayong araw hanggang sa katapusan ng linggo. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa lahat ng apektadong lugar, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Kahit na ang Doming ay aalis na sa ating ire, ang weather threat ay hindi pa tapos. Ang pinahusay na habagat ay magpapatuloy na magdala ng malakas na hangin at ulan sa mga darating na araw. Tiyakin na ang lahat ng inyong preparedness mechanisms ay nananatiling aktibo. Tiyakin na ang inyong flood control systems ay operational. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay nananatiling informed tungkol sa lahat ng weather threats sa mga darating na araw. Para sa lahat ng ordinaryong mamamayan, ang mensahe ngayong umaga ay simple. Ang Doming ay aalis na. Ngunit ang habagat ay nandito pa. Manatiling mapagmatsyag. Manatiling handa. At patuloy na regular na suriin ang mga opisyal na advisory ng PAGASA. Ang susunod na Tropical Cyclone Bulletin para sa Typhoon Doming ay ilalabas ngayong alas 11 ng umaga. Inaasahan naming marinig sa bulletin na yon ang opisyal na announcement ng PAGASA na ang Doming ay lumabas na ng Philippine Area of Responsibility. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ang Typhoon Doming ay umaalis na. Ngunit ang ating vigilance ay hindi dapat mawala. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang umaga at maingat sa lahat.